Morning. Good morning po sa ating lahat, mga Panginoon. Yan. Mga nakasmile. Napakabuti ng Panginoon, dahil nakikita natin yung pagmamahal, kalinga niya sa atin sa araw-araw. Sa oras na ito, i-celebrate din natin yung kabutihan niya. Sama-sama tayo magpupuri at magpapasalamat sa Panginoon. At pinangungunahan tayo ng mga bata. Mga bata sa kaharian ng Diyos. Kasama kayong sasayaw at kakanta. Amen. Hallelujah. So, good morning sa lahat. Tayo tayo at simulan tayo magpuri sa Panginoon. Aawitin natin yung kadakilaan ng Diyos, Kasi, ibang klase si Lord, napakadakila niya, Dapat pinupuri siya sa araw-araw ng buhay natin. Pinapasalamatan natin siya. Kung wala ang Diyos, sabi nga, wala rin tayo. Kaya salamat sa buhay na pinagkaloob ng Diyos. Hallelujah. Purihin ang Panginoon. Alam ko ang lahat ng nilikha ng Diyos ay handang magpuri sa Panginoon. Amen ba? Mga kapatid! Kadakilaan mo. Ayo'y sumamba
you, Panginoon, tunay nga na walang katulad ang iyong pangalan, Panginoon. Napakabuti mo. Walang salita na pwedeng nagamit sa kabutihan mo, Panginoon. Tunay nga lang, ang kabutihan mo ay walang kapantay, walang katulad. Hallelujah. Ulitin ko ang lahat ng awit sa mundo. Di kayang inalawan ng kadakilaan mo. Kulang ang lahat ng tulang, kulang maging mga salita upang ihayag ang kabutihan mo. Awitin ko man lahat ng awit sa mundo. Di
kami ma-encourage, para kami tulungan, para kami matuto, Panginoon. Ang mga salita mo ang siyang nagbibigay ng lakas sa bawat isa. Ang pagpupuri, Panginoon, ito ay kasama namin sa buhay. Nagiging malakas kami, nagiging pampasigla kami ng bawat isa kung kami ay punong-puno ng pagsamba sa aming puso, sa aming isip, sa aming buong pagkatao. Kaya Lord, maraming salamat. Patuloy kang maitaas, patuloy kang maparangalan, Panginoon, sapagkat ikaw ay dating. Jesus, sa'yo ang papurihan at malatian ngayon at magpakailanman. Jesus, sa'yo ang karangalan, kapangyarihan ngayon at magpakailanman. Sa spirito at sa katotohanan. Salamat every time na kami po'y umaawit sa inyo, nagbibigay karangalan, nagbibigay luwalhati, nagbibigay pagsamba, kayo po'y pumapagitna sa aming kalagitnaan. Kaya salamat, alam ko po meron ka ng ginawa sa damdamin, sa puso, isipan, katawan ng bawat isa. Sa pangalan ni Jesus, nagmi-minister na po kayo, pagalingin sino man po may mga kalandaman. In the name of Jesus Christ, bigyan kasiyahan, bigyan kagalakan, sino man may kalungkutan, at sino man may mga pasanin sa buhay, makalala sila ng kagaangan sa kanilang mga puso at kapayapaan. Ama, maraming salamat. Aming Panginoon Jesus, salamat. Banal na Espiritu, salamat. Salamat po. Salamat po na meron na kayong ginawa sa aming kalagitnaan. At salamat, minsan pa namin i-address sa kabuuan ng gawain ito, patuloy kayong maparangalan, maluwalhati, at kami po lamang ay laging maibaba. Kayo po lamang ang laging maitaas sa aming buhay. Inaalala namin mga kapatid ang wala pa, kayo pang magtampo, maglagay ng kasabikan sa kanilang mga puso, at unahin kayo sa kanilang buhay. Yung mga naiiwan sa mga tahanan, dala ng mga nakahiga, ng mga kalamdaman,
Sa pangalan ni Jesus, kabuti niyo rin po sila. Maging yung aming mga online, Lord God, pagpalain mo sila. At yan nga po yung linggo-linggo namin gawain, Miyerkules at iba pa, Panginoon, na mapahit papawid, Lord God, yan nga po maraming marating ng mga tao at maging pagkapala ito sa kanila. Maraming salamat po. Ito ang aming panalangin sa pangalan ng aming Panginoon Jesus. Lahat po ng anak ng Diyos, magsabi nun? Amen! Amen! Hallelujah! Praise the Lord! Sige po, pula po kayo. Ayan. Wow! Amen. Sige po, mga bata, po kayo sa karang ng dulo. Hindi na po yata kayo teacher ko. Diyan, pwedeng pakianak. Ito, harap mo na lang sa kanila. Hindi malaki, hindi po malaki. Okay po, pakibati nyo nga po yung mga katabi. Praise the Lord. Good morning po. Ano po? Marami tayong anghel sa unahan. Ayan. Yan. Okay, good morning sa atin pong lahat. Ang ating pong tema ay We Are Better Together. Ibig sabihin niyan, tayo ay mas mainam na sama-sama. Amen po ba? Tayo ay mas mainam na magkakasama o nagkakaisa. Amen po ba? Okay? At ngayon po, ang ating teksto na ating pag-uusapan ay sa Nehemiah chapter 2, verse 17 hanggang 20. Sa verse 17, ngunit sinabi ko sa kanila, pagkatapos, nakikita ninyo ang kalunos-lunos na kalagayan ng ating bayan. Wasak ang Jerusalem at sunog ang mga pintuan ng lungsod. Magtulong-tulong tayo, itayo nating muli ang muog para hindi tayo malagay sa kahihiyan. Sinabi ko sa kanila kung paano ako inalingan ng Diyos at kung ano ang sinabi sa akin ng hari, kung gayon, magsimula na tayo ng paggawa. Ang tugon nila, kaya masigla silang nagtulong-tulong sa maganda nilang layunin. Ngunit nang malaman ito, pinagtawanan kami ni Sanballat at Tobias, pati na ni Gesem na tagapamahala sa Arabia. Anong ginawa ninyong iyan? Anong ginagawa ninyong iyan? Wika nila, naghihimagsik ba kayo laban sa hari? Last verse, tinugon ko sila, pagtatagumpayin kami ng Diyos ng kalangitan, pagkat kami ay kanyang lingkod, itatayo namin muli ang Jerusalem, ngunit kayo'y walang bahagi o karapatan o alaala sa lungsod na ito. Ang Diyos po ang siyang nagpapala ng kanyang apong salita. Amen po ba? Okay, at magatid po ito ng pagkapala sa ating pong lahat. Ang title po natin ay mga tao na parang si Kuya Remo na sa kita. Okay. Hallelujah. Let's unite for good. Napagsabi nyo nga po yan sa katabi nyo? Amen. So, meron tayong pagkakaisahan sa buhay, sa mundong ito, sa ating simbahan, sa ating ministry, sa ating trabaho, sa ating pamilya. Siyempre, doon tayo sa mabuti. Amen po ba? Pwedeng nagkaisa kasi sa masama eh. Sa kalokohan. Pero, let's unite for good, sabi kanina. Nagkaisa sila sa maganda nilang layunin. Verse 18, mga kapatid. No, kaya aralin po natin yan, kwento na yan, sa buhay po ni Nehemiah. Sabi nga alam niyo po, para may encourage po tayo rito, ano lang naman po ang chapter ng Nehemiah, hanggang 13 lang. Alam niyo po, tinignan ko yung mga verses niyan, 406 verses lang. From chapter 1 to chapter 13. Kaya aralin niyo po ito kung kayo po ay padre de pamilya, kung kayo po ay leader ng simbahan, leader ng cell group, leader ng care group, ministry, sa company o namang grupo, mga kapatid, ito po ay may malaking na itutulong, magbibigay ng malaking idea kung paano tayo, bubuo ng pagkakaisa at pagtutulungan. Napakaganda po ng aklat nito pong Nehemiah.
Alam po, kung ikaw ay isang leader, dapat ano mo to, no? Ano mo to, kabisado mo to. Ano mga kapatid, malaking tulong po ito sa pag-apply ng ating pag-lead, no? Sa barangay, mga kapatid, no po, tayo po, lalo mga kapatid di pamilya, sa inyong pong opisina, malaking tulong po ang magagawa po ng aklat ng Nehemiah. So ang bansang Israel, noong panahon na sila po ay tumalikod sa Diyos, hinayaan ng Panginoon sila po ay sakupin ng Babylonia for 70 years. At nung sila po ay sinakop, giniba po ang kanilang mga muo. Sinunog, binasak, yung kanilang mga tahanan, maging yung templo ng Panginoon. Daig pa ng World War II. Sapagkat nung sila po ay sinakop ng Babylonia, mga kapatid, yung kanilang mga kabataan, yung mga youth ay ginawang alipin for 70 years. At napaka-worst, mga kapatid, ang nangyari po sa kanila, sila po ay pinugko, sila po ay pinaalis, kung saan po sila napunta. Ganun po ang nangyari po dito, sa mga Israelita. Pero, alam naman po natin, may sinabi po ang Panginoon sa kanila, ginamit po niya si Jeremiah. Sa Jeremiah 29, basahin ko lang verse 10, yes, Nehemiah, building the kingdom yan, si Esdras, building the people, o building the world din po itong si Nehemiah. Sabi ni Jeremiah 29, ito pa ang sabi ni Yahweh, pagkatapos ng 70 taon, sa Babylonia, kayo'y dadalawin. Tutuparin ko ang aking pangakong ibabalik kayo, sumpain ito. Kaya nga nung nabasa yan, nalaman din po yan ni Daniel chapter 9. Yung in-enforce niya yung kalooban ng Diyos. Panginoon, 70 taon na. Actually, sobra na halos ng 1 o 2 taon. Tuparin mo yung promise na ilalabas itong mga Israelita sa pagkakaalipin sa Babylonia. In-enforce niya yung will ng Diyos. Kasi So, gano'n, ginamit si Jeremiah, sabi niya, lagi natin pinopo, Jeremiah 29:11, ako lamang ang nakakaalam ng mga panukalang nihanda ko para sa ikabubuti ninyo at para dulutan kayo ng pag-asa sa inaharap. Kung naganap na ito, kayo tatawag, lalapit at dadalangin sa akin at diringgin ko naman kayo. Sabi rito, kung hahanap tayo sa Panginoon, ako'y hahanapin ninyo at masusumpungan kung buong puso ninyo akong hahanapin. Oo, ako'y matatagpuan ninyo, sabi ni Yahweh, at ibabalik ko ang inyong mga kayamanan, titipunin ko kayo mula sa lahat ng bansa at puok na pinagdalhan sa inyo, at ibabalik sa dakong minulan o pinagmulan ninyo bago kayo na biyan. So, sa kabila, again, na naganoon po ang nangyari sa kanila, may plano pa rin po ang Diyos sa kanila. Amen po ba? Sabi ng verse 11, siya po'y nagplano para sa kanilang ikabubuti, hindi para sa ikasasama at bigyan sila ng pag-asa sa kanilang future. Tama po ba? Ayun pa rin po ang natatanaw nito pong si Jeremiah, mga kapatid. Sometimes, ganun din po tayo, inahayaan tayo ng Panginoon o mangyari sa atin mga bagay-bagay na yan para tayo po ay gisingin, para tayo manumbalik sa Kanya. Amen po ba? Hindi katabi mo, gising pa ba? Ayan, okay? At sabi ng verse 14, ibabalik ko kayo, sabi diyan, sa dakong minulan o pinanggalingan ninyo bago kayo nabihan. So, ayun na nga, ibinalik na po sila mula sa pagkakaalipin, mga kapatid, nakabalik na po sila, matagal na po silang nag-i-stay doon. Pero walang gumagalaw, walang nangunguna para itayo yung muog. Si Nehemiah ng panahon niyon ay nasa ibang lugar. Nasa Kusa, na tinatawag sa chapter 1, kung mabasahin niyo po. Nasa Kusa, na lalawigan, ng Kapitolyo. Okay? At ang hari doon ay si King Artaxerxes. Artaxerxes, sabi doon, sa ibang sali naman kasi. Mga kapatid, yun po, at si Jeremiah, Nehemiah, balik na tayo, resa si Jeremiah, nakinamit lang natin yun, Nehemiah na tayo. Mga kapatid, ang trabaho niya doon ay isang cupbearer sa palasyo ng hari. Medyo maselan yung kanyang trabaho at maganda ang kanyang tungkulin
Maganda po ang kanyang kalagayan doon po sa palasyo. Eto ngayon, yung mga itinapo na nagbalik sa Jerusalem, dumalaw sa kanya kasama yung kanyang kapatid, ang pangalan ay si Hanani. At medyo nakikita, kumusta na ang ating bansa, kumusta na ang Jerusalem, di ba? Medyo nakimarites, na nakimarites, ito pong si Nehemiah, tapos nagkwento, ano sabi ng kwento niya sa chapter 1, kalunos-lunos ang kalagayan ng ating bayan. Ano, kalunos-lunos mga kapatid, sa chapter 1 ang ating bayan, tapos sunog, iba ang mga pader, sila ang mga bahay. Imagine po ninyo, meron kang CR, wala namang dingding. Nakahiya. Kaya parang gano'n. Ano pa mga kapatid? Gano'n yung parang larawan. So, si Nehemiah po ay tumanggap ng mga kwento na mga nagbigay kalungkutan sa kanya. Mga negative yung kwento na to. Tama po ba? Di ba? Yung balita sa kanya, negatibo. At sabi po doon mga kapatid, si Jeremiah daw ay napaupo at naiyak. Nagdalamhati sa kalungkutan. Nag-ayuno at nanalangin. Yan lamang po maganda kay Jeremiah, a man of prayer. Ano po, napakalaga kung leader tayo, a man of prayer tayo. Sabi mo sa'yo katabi, dapat a man of prayer ka. At dapat builder ka. Amen po ba? Nakalaan, sabi natin, build up. Na mga kapatid, ikaw leader, hindi ka nananalangin, check mo, buhay mo. Mga kapatid, napakalaga po ng pagiging prayerful sa isang lingkod ng ating Panginoon. No? Yan po, ito pong si Nehemiah. Mga kapatid, so balik tayo, ano po yun? Chapter 1, verse 4, mga kapatid, naka-apekto kay Nehemiah yung kwento. Parang bang nawala sa samot sa pagtatrabaho. Ano po, ligay pa sa mga araw, iniisip niya yung narinig niyang kwento mula sa kanyang kapatid at sa mga Israelita, sunog, diba, wala umaasikaso hanggang mapansin ito ng hari. Sa kanyang parinig ko lang, oh, bakit malungkot ka? Di ba? Ano ba problema? Ikinuwento niya sa king. Ano, ikinuwento niya sa hari, mga kapatid, yung kalagayan ng Jerusalem. Sabi naman sa kanilang hari, anong plano mo? Gusto ko pong pangunahan. I-build yung wall ng Jerusalem. Diba? Gusto ko pong pangunahan. I-build po ito. At alam niyo po, sabi ko nga, bukod sa ama na prayer sa Nehemiah, pinabutan po siya ng Diyos. Ano? Sumulat po ang hari. Nabigyan pa siya ng mga materyales na kanyang kakailanganin para po doon sa pagtatayo ng muling templo. Siguro sinulatan niyo pa yung costume, huwag niyong harangin yan. Panaanin niyo yan, di ba? Tapos nagpaano pa, kumbaga galing ka sa Malacanang, pauwi ka sa Bataan, meron kang escort, nandyan yung ano tawag doon, yan, di ba? Mga presidential guard, gusto nyo? Mga sundalo, mga general, di ba? Sabayan siya sa mga hukbo at mga hukbong kabayuhan. Basahin ito yung sinasabi ko. Kasi nabasa ko ito. Ganun po mga kapatid ang ginawa sa kanya. Kaya naman si Nehemiah ay nakarating sa kanilang bayan na walang nakakaalam. At smooth. Smooth. Ano po? Si Nehemiah nung nahando na, ano po siya? Hindi pa siya nagsalita. Hindi siya nagsalita mga kapatid, hindi siya yung nagkwento agad, gagawin natin hindi. Kasi nga po maraming mga usi doon, maraming mga against doon, sa lugar ng, sa kanilang bayan na gusto nila, walang mag-asikano sa bayan ito, maging piling kawawa sila, minamaliit sila, talagang inaabuso sila, kinakawawa sila, ganun po kalagayan. Maraming hadlang. Minsan ganoon din po sa ating buhay. Kahit si Nehemiah ganoon lang yan. Ginawa kasi may mga sagabal dyan Ayaw ng kaaway, di ba, sa buhay natin na mayroong tutulong sa atin. Gagawa ng paraan ng kaaway para hadlangan tayo. Tama po ba? Meron tayong mga lugar na minister ang mga patid, inaabot ng mga tao, gagawa ang kaaway para hindi natin sila maabot. Tama po ba? Lahat ng paraan gagawin niya. Ganun din po ang kwento na to, na nangyari sa kanya. Pero gaano ka porsigido? Si Nehemiah. Gaano ka kapursigido sa pagbibil? Gaano ka kapursigido sa pagtatayo ng iyong
group of 3. At makakuha pa ng 9 hanggang sa maging 12. At pang 13 pa. Tama po ba? Ano po? So, connect lang natin tungkol po sa bagay na yan. So, ayaw ng mga tao na merong magmalasakit sa time na iyon. No? Ayaw kayo mag-encourage, mga kapatid. No po? Pero anong ginawa ni Nehemiah? Kunin niya kinumbinse yung mga pangunahing leader. At kung makumbinse na yung pangunahing leader, anong ginawa nila? Nag-ikot sila sa lugar, di ba, kasama yung mga leader, nag-survey sila. Ano kaya yung nabubuo sa isipan ni Nehemiah o ni Nehemiah? Siguro in-estimate niya na yung panahon na gugugulin dito, yung gagastusin dito. Di ba? Ano rin kaya isipan ng mga leader kapag meron kayo nakitang buong lugar, tapos nagpunta tayo doon, naramdaman natin. Anong feeling natin, mga kapatid? Katulad ba nararamdaman ng leader natin? Katulad ba nararamdaman ng kasama natin? O yung iba, pupunta sa mission, para pa-picture-picture, ganun ba? Hindi talaga nakapokus, kala lang pala ang punta roon. Mga kapatid, ka magtatagumpay pagkagano'n, di maganda sila yung din mo. Ano po ba? Hindi ka makapag-win ng soul doon, pagkagano'n ang purpose mo. Di ba? Dapat tama yung motibo mo. Tabayin layunin mo. Di ba? At sabay, nung si David nakaikot na, yung binasa po natin kanina, ano po? Balik tayo. Anong ginawa ni Nehemiah? Doon po siya nagsalita. Sabi niya, nakikita ninyo ang kalunos-lunos na kalagayan ng ating bayan. Wasak ang Jerusalem. Sunog ang mga pintuan ng lungsod. Magtulong-tulong tayo. Ano? Itayo natin muli ang muog para hindi tayo malagay sa kahiya. Mamaya kunin natin niya. Meron tayong 4 points diyan, mga kapatid. So, pinapakita lang natin dito, mga kapatid. Sinabi niya, mga kapatid, di ba? In-encourage niya yung mga tao doon siya nagsalita. At pangalawa sa verse 18, nagsalita siya kung paano siya pinaburan ng Panginoon para lalong na-encourage ito pong mga tao. Ano po? Sinabi niya sa kanila kung paano kinalingan ng Diyos at kung ano ang sinabi sa kanila. Wala silang alam na si Jeremiah may dalang bala. Na si Nehemiah may dalang pabor ng Diyos. Diba? Sumulat na yan sa mga namamahala sa gubat. Padalahan nyo mga troso ito. Padalahan nyo ito ng mga materyales. Padalahan nyo ito ng mga semento. Mga buhangin, grabaw, ano mga kapatid. Iyon po, invento niya. Kung paano siyang pinaburan ng Panginoon. At ito naman response sa mga tao. Ano response sa mga tao? Ang sabi diyan, kung gayon, magsimula na tayo ng trabaho o paggawa. Tugon nila. Tapos sabi diyan, masigla silang nagtulong-tulong sa maganda nilang layunin. Let's unite. Good. Amen po ba? Sino rito masigla? Sino rito parang pilit lang sa pagtatrabaho? Di ba? O masayang-masaya kayo. Amen po ba? Excited ba kayo? Di ba? Yung para bang talagang parang nag-aapoy ka dyan, no? Ngayon linggo, nakakatuwa, nandito kayo, mga may init dito, yung mga bata rito, maaga kanina eh. Ano po, meron dito, ay ko 6:30 pa lang, naglilinis-linis pa ako rito, dito na. Tapos dumating na maglola, dumating na yung 6 na bata. Tapos yan, aga nilang dumarating mga kapatid kasi excited po sila. Subalit, lagi natin tandaan, verse 19, hindi natin basahin. May mga oposisyon, normal, may mga Tobias, may mga Sanballat, may mga Geshem. Ano pa? Pero magpapapekto ka ba ron? Magpapapekto ba tayo sa mga hindrances? Mga kapatid, sabi mo siya kapatid, hindi. No. Ano sabi niyan? Tinugon ko sila, pagkatagumpayin kami ng Diyos sa kalangitan, pagkat kami ay kanyang lingkod. Sino rito mga lingkod ng Diyos? Sino rito mga son and daughters of God? Diba? Pag ikaw lingkod, sabi dyan, itatayo naming muli ang Jerusalem. So, builder ka. Hindi ka wrecker. Last topic natin about build up.
Di ba? Ikaw ang tagapagtayo, hindi tagapagdiba. Yan tayo. Tagapag-push tayo. Tagapag-encourage tayo, tagapagpalakas tayo as a builder. Ano po? Yan po ang laging dala-dala nito pong si Nehemiah. At dito po, again, ayun, yung tatlong bagay. Una na ginawa niya, mga kapatid, kinonvince niya yung mga tao, pinresent niya, pinakita niya mismo sa mga tao na sila yung makakita ng present situation na kanilang lugar. Diba pinakita niya? Pangalawa, sinabi niya yung pabor ng Diyos para ma-encourage ito pong mga tao. Ano, tinestify niya kung paano siya pinaboran ng hari. Ang hirap yata na naglilingkod ka bilang cup-bearer, malungkot. Pwede ka pugutan ng ulo. Ano? Pero, mga kapatid, yung bagay na yun na dala-dala niya, di ba, pinagtapat niya sa king at nakuha niya yung pabor ng hari. Ano, kaya pinabuunan siya ng mga, ano, di ba, mga gamit, mga kapatid, at suporta ng ating pong, ng, ano po, ng panahon na yun, ano po, ng hari, mga kapatid, ano po. Pero sa totoo lang, alam niyo po, ang manawagan ng pagkakaisa hindi ho madali. Madali po ba? Sa body of Christ, manawagan ka ng pagkakaisa. Hindi ho madali. Simbahan lang natin, no? Yung manawagan tayo, nasama-sama tayo sa revival night, Di ba? Yung manawagan tayo sa sama-samang panalangin sa prayer meeting. Di ba? Hindi ho madali kasi may kanya-kanya tayo gustong gawin. Ang iba, mas gusto pa yata nasa SM dahil open kaysa sa revival night. Magsisigaron. Pero mo, nandun ka, nasa SM. Tapos yung mga kasama ko, nananalangin, nakikipagbaka. Ano, Pastor, nandiyan ko sabi kita, sorry. Meron ba? Mga kapatid ko, kaya naman, nag-cleaning, nag-dota, nag-ML. Diba? At nakakalungkot yun, iba nakikinig ng mensahe, samantalang ikaw nakaupo dyan, hawak mo cellphone mo, di ba? Ang kinakalikot mo. Alam ko ba? So, hindi madali ang pagkakaisa. Tama ko ba? Malaking challenge ito para kay Nehemiah at sa mga pastor. Amen po ba? Yung mag-challenge ka ng pagkakaisa, pero sabi ko nga mga kapatid, saan ba tayo dapat magkaisa? Let's unite for them. Amen po ba? Kung alam mong mabuti yung purpose, mga kapatid, dapat kasama ka yan. Amen po ba? Sabihin mo siya kapatid, dapat kasama ka. Ayan, di ba? Kasama tayo mga kapatid sa mga bagay na gano'n. So, again, nahirap magkaisa sa kulay lang no? Ako, paborito kong kulay, ilaan nyo. Gusto ko blue. Kaya blue nga yan. Tama-tama si Kuya Ogie. Sa akin, tricycle. Kuya Rem, ano gusto nyo? Green, yellow. Sino gusto rito ng brown? Black. Di ba? O ano pang mga kulay? O lahat gusto mong kulay, rainbow ka na lang. Okay? Di ba? Di ba? So mahirap pag-unite sa kulay. Tama po ba? Sa pagkain. Mahirap mag-unite sa pagkain. Tama po ba? Ang iba sa atin, lalo na kapag mga thunders na. Ano po, anong gusto kinakain? Gulay, saka isda. Pero yung mga, mga bata-bata pa, ano gustong pagkain? Ayun. Gusto, magastos pa, chicken na pinirito. Pagka sinabukan mo, parang hindi kilala. Gusto, baboy. Iba, gustong-gusto, hipon, ikaw, takan-takan ka na lang kasi bawal na sa iyo yung hipon. Bawal na sa iyo yung limango. Diba? So magkakaiba tayo magkakaisa dyan. Tama po ba? Saan tayo magkakaisa? Diba? Mahirap magkaisa pero posible kay Kristo. Amen po ba? Napakahalaga ng unity in Christ. Diba? Pwede tayong ma-unite kay Christ. Unity in good things, mga kapatid. Again, yun nga po, ang ginawa po ni Nehemiah, kinalens niya po mga kapatid. Pinukaw niya ang kaisipan ng mga tao. Tapos sa pag-survey, nakita ninyo, mga leaders, sila mismo. Diba? At sinabi niya yung pabor ng Diyos, na-encourage sila, kaya sabi nila, ayun na, simulan na natin ang pagtatrabaho. Diba? Ganun po mga kapatid, bilang mga leaders mga kapatid, mahirap kasi yung
Nung kasama mo sa group, kasama mo sa ministry, pagalitan mo ng pagalitan, ipakita mo sa kanya. Minsan nga sabi namin, para maintindihan mo yung kalagayan ng pagiging pastor, pag pastor ka kaya. Di ba? Para maintindihan mo ang kalagayan ng pagiging head ng isang ministry, dahil hindi kaya pumalit ka muna pansamantala. Para maranasan mo. Pinakita niya muna. Ano pa, yung mga bagay niya. Minsan kasi, isang grupo, minsan kung sino pa yung mga walang ginagawa, sila pa yung maingay. Sila pa yung maraming pula, maraming nakikita. Samantalang yung mga nasa loob, init lang. May karapatan niya, may siya yung magsalita, pero kumikilo sa mga yan. Amen po ba? Sabihin mo sa iyong katabi, kung gusto mo magsalita, mauna ka gumawa. Tama po ba? Di ba? Mauna kang gumawa, mga kapatid. Hindi lamang po yan sa loob ng simbahan, pwede yan sa tahanan, pwede yan sa ating barangay, sa opisina natin, mga kapatid. Kaya kami pag nag-meeting ng mga pastor, total, ikaw nakiisip ng idea iyan, pangunahan mo yung ministry na yan. Ganun eh, ganun ang nangyayari. Ganun po yung nangyayari sa body of Christ pagka kami po ay nag-uusap. No, kaysa mag-pinpoint tayo ng mga negatibo, mga kapatid. Di ba? Na minsan, yung po ay hindi nakakatulong, sa halip yung po ay nakakapag look on what God is doing. Amen po ba? Pag hindi tayo tumingin kung ano po ang ginagawa ng Panginoon. Minsan may mga Christian, grabe talaga ang kaaway. Minsan para sa kanya, mas namamaglipay pa yung ginawang masama na kaaway. Sabihin mo, mas grabe siguro. Amen po ba? Kung babalik tayo, ano po, sa simbahan natin na ito, kailan ba ito nabuo? Paano ba ito nabuo? Di ba? Kung magbabalik tayo, mga kapatid ko, anong ginawa ng Panginoon? Una, nangungupahan tayo ng for 16 years. Kailan ito tinambakan? February 4, kung pinag-pray ito mga pastor. February 5, kung kami pinutunta, 2021 po yan. Dahil hindi na po tayo re-renew. Nakatanggap kami ng December, hindi na po tayo re-renew doon. Okay? Galing tayo sa lockdown, March to July, o to June. Wala talagang gawain. Nagkaroon ng gawain. July 26, si Kuya Jimmy nga nagtaas ang BP. July 19, meron isang sa Plaza Hotel. Di ba, apektado pa rin tayo? Ano, di ba, ganun nangyari? Ngayon, nakakatuwa, pagdating ng February 5, sabi sa amin ng mga driver, sa conductor, Pastor, naghahanap po yung SM ng makapandakan daw ng lupa. Sabi namin, sige, pagka namin, punta agad kami. Nasama namin sila engineer, si Sherilyn, talagang ano to eh, isang engineer, kinakusap na si Kuya Mauli, yung isa. Tapos kami dito yung kinikikwento ka namin. Ano ba, sabi sa amin, sige, sa Tuesday, magpadala kayo ng truck dito. Pero kinabukasan, February 6, tumawag. Si Kuya Mauli, Pastor, tumawag po kasi engineer siya, engineer siya, nalasign namin. Tumawag po, pwede rin tayo magpadala ng truck. Ano po, noong Friday pa lang kami. Sabi kami, Kuya Mauli, bahala ka na, tumawa ka. Paghanap ka kung sino pwede. Nakakuha kami ng 4. Nakakuha kami ng 4. Ay, hindi ko makalimutan, February 6, nag-dedicate ako. Ano, sabi ko, naku, may dedication pa naman ako. Nagtatago kami kung saan kami mag-dedicate. Doon kami sa Bani. Yung anak ni Lady Aling panganay, dinededicate ko doon. Doon kami sa bundok, no? Sa may Bani, diyan kami nagdaan sa ano po, yung mga panahon na yan. Sabi ko, Dio, wala kang trabaho. Wala pa naman sa trabaho, mag-graduate pa lang. Ang una niyang naging trabaho, tagabilang ka muna ng mga truck na pumapasok. Kung ilan na, yung mga ibinubuhos na, mga tambak. Yun ang kanya naging taga-record. For 1 week. Yan, taga-record yan. February natapos ko. So, ganun mabuti ang ating Panginoon. Amen po ba? Di ba? Alam naman natin mga kapatid ko, alam mo yung kwento po nito. April, nalagyan tayo ng gripo. April 14, na dumating ang mubo. Mayo po ito. Ang lahat ng iyang mga kapatid ay provision ng ating Panginoon. Di ba? Ang hirap ng time na yun. Wala tayong pera. Galing tayo sa lockdown, mga kapatid. Tapos meron ito. Wala tayong hugutin. Ang bait po ng pinanggalingan natin. Yung iniipon natin pera, sabi niya, wag niyo na pong ibayad. Gamitin niyo lang sa inyong pagpakasimula. Kaya yung pantambak na ginamit natin dito, mahigit 300,000 doon po yung galing. Amen po ba?
At yung mga kapatid, sasabihin nila, Pastor, saan ba namin kayo makikita? Every Tuesday na kami lumalabas. No? Pwede ba? Dito tayo magkita sa ganito para lang mag-abot sila ng kanilang mga tulong. Ayan, magkabot lang ng tulong. Tapos magbubukas natin, i-21 ang Fellowship October. Mga kapatid, ginawa namin dito nila Pastor Ambi, ilan lang yata kami, 4 o 6. Dito siya nagturo. Dito siya nagturo. At alam niyo, kailan sinimulan itong foundation na to? November 2, Tuesday, Monday, kasi nung panahong iyon ay, ano tawag doon? All Souls o All Saints Day. Araw na mundas. Diba? Yung kwento nito. November 16, ginagamit na po natin ito. No, ganyan po yung kwento. No po. Kaya, tapos yan na, unti-unti na po, hindi natin alam kung kanino galing, natulong, ay, at alam ko kabahagi kayo doon. Amen po ba? Maraming nagsasabi, Pastor, sagot ko na to, sagot ko na to. Amen po ba? Di ba ganyan po kabuti ang aking Panginoon? Mas tignan natin mga kapatid, yung ginagawa ng Diyos na kayo ito, panahon ng pandemic, wala tayong pera. Pero magulat tayo na kayo ito dahil, di ba, sa biyaya ng ating Panginoon. Kamakailan, sabi ng ating mga nagmi-mission, dyan po sa Grego, dyan po sa Cebu, kailangan nila ng sasakyan. Pinag-uusapan, bumili na lang ng medyo, di ba? Eh, siyempre, saan gagaling ng pera, no? Kaya, nakakatuwa, magto 2 months na po itong sasakyan natin. Ano? Kwento-kwentuhan lang. Kuya Ogie, nagtatrabaho doon, sabi sa kanya na may-ari ng sasakyan, binibenta ko to, Kuya Ogie, bilhin mo na lang 450,000. Ako sabi ni Kuya Ogie, wala akong pera niya. Inubos na ni Beth. Okay? Inayos ang bahay. Okay? Tapos, ayun, Diyos, baka naturo yung simbahan kasi naman gusto rin bibili ng simbahan. Sabi niya, sige, kung Diyos ang bibili, 400,000 na lang. Tapos, walang down. Kaya ibinigay sa atin yan na pinuhulugan natin ng 10,000 monthly. Hindi karaka-raka, binigay ng Panginoon, pinrepair niya yung lugar, kaya pala pinagawa yun, bukod sa nahandulin ng equipping, garahe ko pala iyon dito. At kung i-extend pa natin, siguro may magdadagdag pa ng isa. Ano ba? At let's unite po. Ngayon, ginamit na kayo na para sunduin yung mga taga-Cebu. Amen po ba? Diba? At ako'y, gusto nyo alam, pagigilan mo kayo. At ito ba'y kinakatot ng puso sa inyong puso ng ating Panginoon na pwede kayong magbigay ng tulong para dyan, okay lang. Marami tayong pagawain. Mga kapatid, sinabi ko lang po yun, mga kapatid, ako lang ginawa ni Nehemiah, sinama niya. Ikutan ninyo. Ay, ito, si Pastor, matagal na nilang gustong gawing sinarto. Di ba? Ayan. Makaramdaman ninyo. Yan lang naman. Napatid sinasabi po natin. Amen po ba? Diba? At kasiyahan po natin yun dahil lahat ng iyan ay para sa ikabubuti. Amen po ba? Naniniwala ako lahat kayo, napakalambot ang inyong mga puso. Amen po ba? Napakababait ninyo. Amen po ba? Purihin po ang Panginoon mga kapatid. Tayo po'y mga obedient children, sabi ng Bible. Tayo po'y mga sunuring mga anak. Amen po ba? Purihin po ang dakilang Diyos. Palakpakan natin ang ating Panginoon. So, tapos na po tayo sa introduction. Mahaba ng aking ano. So, again, ano title natin? Let's unite for good. 4 na bagay lang po sa talatang ito. Ano? Una, what unity can do? Ano ba nagagawa ng pagkakaisa? Sabi niyan, unity removes us from sin. Di ba? Ano sabi ni Nehemiah? Ayan, hindi ko malala yung mga ito no? Pinagawa ko sana ko, anak ko. Sabi ko, medyo hindi ko makasikaso ngayon yung PowerPoint ko kasi ako na gumagawa. Eh, di ba? Pakitulungan mo kayo kung muna gumawa. Kasi nag-prepare ako na mensahe ko. Dahil kagabi, nag-online pa ako Bible study. Tapos, may mga ginawa pa tayo, galing pa tayo sa revival. May mga inaasikaso pa ako dahil magkakasal ako. Tapos, ito. Ayan. Ito sa lugar to. Top 10 tourist spots, Ayan. Okay? So, ayan, alam niyo rin po yan, mga kapatid. Sabi na 17, magtulong-tulong tayo, dito na lang tayo, itayo natin muli ang muog para hindi tayo malagay sa kaibigan. Di ba?
Ang bansa natin, mga kapatid, alam natin, ito po ay pinagpala dahil sa ating natural resources. Blessed tayo compare sa ibang mga bansa. Amen po ba? Malaysia, Vietnam, Indonesia, Singapore, di ba? Ingit nga sila sa atin. Tama po ba? Dahil dito sa bansa natin, napakaraming ginto. Tama po ba? Napakaraming mahuhukay dito. Ano? Pero bakit hindi natin i-enjoy? Anong dahilan? Watak-watak tayo. Hindi tayo nagkakapos. After World War II, di ba, alam natin ang South Korea, down na down. Di ba, na napunta sila rito sa ating bansa, nakita nila yung mga building sa Makati, lalo na sa Yonggi-chu, di ko alam kung 1975, yan po sa circle, lumuhod po yan. At ang kanyang dasal, Panginoon, gawin mo ang bansang Korea katulad ng Pilipinas. Ngayon, ang dasal nila, Panginoon, ang Pilipinas, itulad mo sa bansang Korea. Kaya alam naman natin mga kapatid, mga 1930s, ang berwarang po tayo. Amen po ba? Anong dahilan? Is unity. Lack of unity. Dito sa probinsya natin, pinagpala tayo. Kasi yung distrito natin dito, hindi hura katulad sa ibang distrito. Limbawa, sa isang probinsya, 3, 6 na distrito, nag-iingitan. Nag-iingitan sila. Pagka mayroong improvement dito, ay iingitan ko ano ginagawa. Dito sa Lamat, naging 3 ang distrito natin. Nagtutulungan sila. Kung ano kailangan dito, ibinibigay. Kaya bless tayo. Meron pa yata tayong pusong Pinoy na tingnan natin din. Kasi narinig po namin yan. Tinikwento. Kaya, hindi lahat. Mas pinagpala. At isang dahilan bakit mag-unite? Ang mangyayari, mga kapatid? Kaya in-encourage ni Nehemiah yung mga tao para hindi sila malagay sa kahihiyan. Amen po ba? Mas mahalaga sa loob ng tahanan, sa simbahan, sa isang barangay, sa ating bayan, sa ating probinsya, sa ating bansa, yung pagkakaisa, yung pagtutulungan. Amen po ba? Sasabayin ito ang kahihiyan. Amen? Sa aming pamilya, may isang anak na nangailangan. Di namin alam, nakahiram ng pera, kwento ko lang, So, tubo lang, iiyak ka na. Maliit lang naman. Pero malaki tubo. 1/4 ang hiniram. Kung 20,000, 5,000 tubo. Monthly, babalik mo. So, mahirap. So, nakadalawang buwan pa lang, hirap na. Kaya kinalens ko yung iba kong mga anak, ganito gawin natin. Pwede ba? Bayaran natin yung mismong kapital sa halagang 20,000. Akin na yung 10. Nanghiram ako ng 10. Binayaran ko ng 5 buwan, 2,000. Di ba? Sabi niya, ito akin. Solve ang problema. Di ba? Solve ang problema. Meron kasi pagkakaisa. Amen po ba? Ganoon yung nagagawa ng pagkakaisa. Amen po ba? Mabilis na malutas. Wala ka pa sa kahihiyan. Ang hirap yata yung darating sa iyo yung motor, kakatukin ka, utang niyo po. Meron mga gano'n? Di ba? Utang niyo po. Di ba? Parang gano'n. Di ba? Ang lagay, pinagbubulong-bulungan sila ng mga nasa paligid, pinagbubulong-bulungan sila mga kapatid ng mga iba't ibang bansa. Kaya kinyari si Nehemiah para mawala tayo sa kahihiyan, pagtulong-tulungan natin itong itayo. Amen po ba? Diba? So sa simbahan, diba? Sa ministry mo, alam mo yung hawak mo, diba? Kung ikaw ay miyembro dyan, pagtulungan natin ito kasi nakakahiya, tayo lang walang ginagawa. Ganun ba? Tayo lang hindi nagpa-function. Diba? Para mag-function din tayo, pagtulungan natin ito. Amen po ba? Diba? Unity, anong sabi dyan, kapatid? Removes us from shame. At kung alam mo na iyan pong pagkakaisa natin ay para sa ikabubuti, mga kapatid, ikararangal ng Diyos, maki-unite po tayo. Amen po ba? Let's unite ourselves for good. Amen po ba? Mag-busy po tayo sa bagay na yan. Yung mga ginagawa pa natin, simbahan ito ay para sa ikabubuti, mga kapatid, iisa ka sa bagay na yan. Amen? Purihin po ang Panginoon. So, pangalawa, unity brings glory to God, mga kapatid. Or honor to God, mga kapatid. Yan po ang nagagawa. Because, mga kapatid, yung unity, nagiging reflection po iyan ng imahe ng ating Panginoon. Unity reflects the image of God. Yan po ay nagiging reflection, mga kapatid, ng ating Panginoon. Di ba? Kaysa po merong awayan, tampuhan,
inggitan, pagtatalo-talo, nagpapakita ito, ang nagre-reflect yung away. Tama po ba? Sino nagkahari dyan? Kung punong-puno ng kaguluhan at walang pagkakaisa at puro labanan, puro away. Di ba? Pero kung naghahari dyan ay pagkakaisa, pagmamahalan, kapayapaan, di ba? Lahat ng mabubuting katangian, mga kapatid. Pagpapatunay lamang po ito na po ng presensya ng Diyos present sa lugar na yan. Amen po ba? Di ba? Present sa lugar na yan, mga kapatid. Sabi po ng chapter 5 o chapter 6, pagkaraan ng 52 araw ng paggawa, natapos ang muog noong 25 araw ng buwan ng Elul. So, yung mabigat na trabaho, 52 days lang nila nagawa, ano? Ano sabi yan? Umanga ang mga kaaway at ang mga bansa sa palibot-libot ng mabalitaan ang aming ginawa. Naniwala silang ito'y natapos sa tulong ng Diyos. Yung mga kaaway, pagka meron tayong planong gawing mabuti, nagkakaisa din sila. Para sirain tayo, pabagsakin tayo, para hindi mangyari yung maganda nating purpose. Amen po. Ganon din sila. Pero namangha sila. Ano po, nagulat sila na na-establish na po yung wall. No, kaya naman, anong ginawa? Sila po'y humanga. Ano po, at naniwala sila na yung muog na iyon ay natapos dahil sa tulong ng Diyos. Amen po ba? Diba? At sabi diyan, aning ginawa. Hindi lang ginawa ng isa. Yung pinagkaisahan, mga kapatid, diba? Ang hinangaan ng mga tao, hindi dahil sa akin, diba? Dahil ganito, mga kapatid, kundi sa aming pagtutulong. Sa ating pong pagtutulong-tulong, mga kapatid. Okay? Sino po'y napapangarangalan at naluwalhati, mga kapatid, walang iba, kundi ang ating Panginoon. Sana, sa loob ng ating pamilya, di ba, sino po yung naghahari? Sino po yung nag-reflect yan? Kapag meron diyang division, alam mo. Pero kung meron diyang unity, alam mo na kung sino nag-reflect yan. Sa simbahan, sa bansa, di ba, ang nire-reflect po dapat si Lord. Amen po ba? Ayan, sapagkat siya po'y mag-glorify ang Lord. Kaya nga po ang ating katawan, ang church, inahalin tulad po sa body, sa ating katawan. Yung ating katawan, magkakaiba't iba ng tawag ito? Bahagi, korte. Hindi puro ilong, hindi puro mata, hindi puro tenga. Iba-iba. Pero kapag nag-function niyan, mapansin po ninyo, nagkakaisa. Amen po ba? Kapag sisikmura, kumalam, nagutom, ano ginagawa ni Paa? Punta ng rep. Pag nahalo na sa rep, ano gagawin ni kamay? Bubuksan ng rep. Aamoy-amoyin niya, ano ba mabango rito? Titingin-tingin si mata. Tama po ba? At pagka nakita, kung walang luto na, lulutuin. Ano pa? Diba? At kung meron nang nakuha, ano gagawin? Ni kamay, susumpa kay bibig. Tama po ba? Si bibig kusang bubuka. Parang nguyain ito. At pagka nanguya na, diretso itiyan, yun, busog na si bulate. Tama po ba? Kaya tanggal na yung alam. So magkakaiba sila, mga kapatid, pero nagtutulungan sila. Amen po ba? Ganun po ang katawan ni Kristo. Iba-iba ang ating ministry, pero ang lahat ng iyan ay ginagawa natin sa kaluwalhatian lamang ng isang ngalan. Amen po ba? Di ba? Para ma-glorify ang ating Panginoon. Amen? Ang mahalaga lamang, ikaw ay nagpapangsyon. Kung pumalam kaya si Tiyan, at hindi gumalaw si Paa, hindi naglakad, hindi humawak, di ba? Hindi tumingin, hindi umano. Diba? Ano mangyayari sa katawan? Kakasakit, manghihina. Diba may kwento kang ganun no? Ano yung kwento nun? Yung para bang yung mga tagong bahagi, ano po, masyado nilang minamaliit, pinapahiya,
Lalo na si Puwet. Kain sila ng kain. Di ba? Nabusog ng gusto. Kakakain. Eto na. Nagkaroon ng call of nature. Ano ginawa ni Puwet? Hindi nagbuka. Talagay mo. Yung dumi-dumi ka na, tapos ayaw bumuka. Di ba? Ano nangyari? Di ba? Halos piit na piit ka. Di ba lahat yun? Kung ikaw ay maputi, nangingitim ka. Kung nangitim ka, lalo. Di ba? Ering-ering ka. Di mo alam. Amen ko ba? Di ba? Ang hirap, mga kapatid. Ang hirap. Kaya sila sising-sising. Patawagin mo na kami. Ikaw na yung bida nakalagay sa Bible, yung mga tagong bahagi na parang hindi maganda, yun ang pinakahalagahan. Sakit-sakit, sapagkat sabi ng 1 Corinthians chapter 12, sakit ng kalintingan, sakit ng buong katawan. Apektado ang lahat kapag merong hindi nag-function. Ano? Pangitignan, pero pinakamahalaga, hindi nag-function, kawawa sila. Ano? Kaya sinasabi ng scripto na bida kahit tago ka. Ikaw na yung pinakamahalaga sa amin lahat. Pero ang gusto ko lang pong sabihin doon mga kapatid, sa loob ng simbahan, lahat mahalaga. Lahat importante. Amen po ba? Dantad ka man, musician ka man, media ka man, di ba? Yung mga naglilinis man dito, tuwing Sabado, yung mga nananalangin man dito, mga kapatid, tago ka man sa harapan ng Diyos, ikaw ay mahalaga. Amen po ba? Yung mga hindi natin pansin, mga kapatid, mahalaga po silang lahat. Amen po ba? Kung walang nag-ayos ng silyang ito, pagdating natin dito, kanya-kanya tayo lagay ng silya. Palagay nyo, anong klase simbahan yun? Diba? Di tayo ganun. Amen po ba? Siya'y nalintulad doon. At kapag ginawa natin, mga kapatid, yung aming kanya-kanyang tungkulin, nag-function tayo sa kairarang, sa kabutihan ng aming Panginoon, sa ikararangan ng Diyos. Wow, sino nag-glorify? Ayan, ang Diyos naman. Amen po ba? Kaya tayo, mga nahan dito, mga kapatid, meron tayong kainan, may pagkain dyan, yung pagkain na yan para sa lahat. Amen po ba? Yung mga gifts na binibigay natin dito, diba, para yan sa kanila. Para yan sa lahat. Pakabalik kami rito, bilang mga pastor, ngayon kami nakatayo rito, pero darating ng time, di ba natatayo rito? Kasi hindi na namin kaya. Amen po ba? Kung kaya pa, tatayo kami. Pero kung hindi na ako, anong tawag doon? Sana matulad daw kay Moses, hindi na labo na. Diba? Kung kaya pa magturo, at nakaupo, okay lang. Pero tatanda rin eh. Alam po ba? Kaya tina-challenge natin mga kabataan. Tama po ba? Sino kaya papalit sa amin? Di ba? Mga kapatid, kailangan po natin kayo. Lahat tayo dapat mag-function. Para maganda, kung meron pa tayong kayang gawin po natin. Amen po ba? Sa ikararangal ng ating pong Panginoon. Palakpakan natin ang ating Diyos. Hallelujah! Ayan. Kaya again, ibinubuo natin care group. Nagsimula sa 3, hindi ko yan parang sa akin. Hindi ko yan competition. Ito po ay tulungan. Amen po ba? Kailangan ko ba ng isa? Sige, tulungan kita kahit na. Ganun na, lumapit na kayo. Mga kapatid, kaya natin ibigay niya. Kaya nga sabi ko, para matulungan yung ginagawa namin gawain doon sa pilar, tutunin ko taga-pilar. Para makatulong. Si Kuya Francis, ng Friday, siya nagturo. Kaya Remy, di ba? May dalang isda. Para sa lahat. Di ba nakakatuwa? Kaya nga sabi ko naman, pag wala ako doon, dati si Ate Curita. Sabi ko sana si Ate Curita, ang gugulo ng care group, ang piliin niya. Si Ate Marian, si Ate Marisa, si Ate Ellen, para tagapid doon. Para tulungan. Daming gano'n mga kapatid, gano'n ang ginagawa ng abukay. Amen po ba? Di ba? Para synchronize tayo. Di ba? Naka-focus tayo. Pero nandiyan na, okay lang po. Na, pero yung pwede ko lang sabihin, gano'n po tayo mga kapatid, nagtutulungan tayo. Amen po ba? Nahihiram ako rito sa Bible study dyan. Mga dumadali yan kay Edna Peace. Sabi niya, Pastor, pwede ba kayong mahiram Bible study? January na-imbita ako. Tapos, February, March, na-imbita. April, na-imbita ako. Last week. Tapos, itong second week, bago mag-Mother's Day, na-imbita ako. Pero yung Tuesday, sabi sa akin, Pastor, di ba gawin niyo ng regular? Kayo na lang po yung aming Bible study leader. Sino kami para tumanggi? Ginagawa lang namin yung function namin. Tutuloy namin. Opportunity yun. Kaya sabi niya,
Every two, alternate. Online, face-to-face. Online, face-to-face. Ganun po. Kaya nung Sabado, naka-online kami. Ganun po mga kapatid tayo. Dito lang tayo, bilang kagamitan ng ating Panginoon sa kalwalhatian ng kanyang pangalan. Amen po ba? Lagi sa kanyang kalwalhatian mga kapatid, nagpapaksyon lamang po tayo. Hindi tayo nagmamalaki rito. Amen po ba? Diba? Ganun po dapat tayo. Lahat ng mga nahan dito. Amen po ba? Alakpakan natin ang ating Panginoon. Praise the Lord. Po? Ayan. United dapat tayo. Makapakangalan si Lord. Mga picture. Nakakuha sila sa opisina ninyo. Diba, kapag united doon, mayroong pagkakaisa. Maganda. Pangatlo, unity speaks up everything or anything what we have planned to do. Diba? Napakabilis. Anumang bagay na ating pinagplanuhan ko, mabilis matapos. Verse 16, sa pamagitan niya ay nabubuo. Ito na pala. Mamaya pa. Pero okay na rin dito. Sa pamagitan niya ay nabubuo ang katawan mula sa mga bahagi pinag-uugnay-ugnay ng kasukasukan at kung maayos at gumaganap ng tungkulin ng bawat bahagi, ang buong katawan ay lalaki at lalakas sa pamagitan ng pag-ibig. Wala yung Nehemiah 4:6, Basahin ko lang po. Sabi ng Nehemiah 4:6, masigla kami at patuloy ng pag-aayos ng muog. Kaya't hindi nagtagal at napataas namin ng kalahati ng kaupalang taas ang paligid ng muso. Wow! Napakabilis ng trabaho kung merong pagkakaisa. Kapag sa team, mga kapatid, lahat nagpa-function, para tayo nakakakuha ng enerhiya o lakas. Kisa yung ikaw sa team, ikaw lang gumagawa. Parang nadi-discourage ka. Dahil hindi ka tulong-tulungan. Amen po ba? Kaya napakahalaga po ng tulong-tulong. Amen po ba? Napakahalaga po ng pagkakaisa. Kung tayo po ay nasa head ka ng ministry o isang gawain, pero hindi ka man dyan nagpa-function, mga kapatid, okay mo galit, posisyon ka lang. Kaya ka lang. Pero kayo ay merong puso, merong apoy, kapanglahan mo yan. Ayusin mo. Di ba? Hindi tayo posisyon na mga kapatid. Minsan ganun. Kasi nga, sabi rito, sa binasa natin kanina, sa pamagitan niya ay nabubuo ang katawan. Then, in Christ na unite tayo. Mula sa mga bahaging pinag-ugnay-ugnay na kasapasyon at kung maayos na gumaganap ng tungkulin ng bawat bahagi, ang buong katawan ay lalaki at lalakas sa pamagitan ng mag-function tayo. Amen po ba? Yung iba may napili ng tatlo, yung iba pipiliin pa lang. Yung bahagi ng tatlo, makiinay tayo rito, tulong tayo rito, tapos yung iba, kung kayo po ay sabihin natin, anak ng Diyos, mga lingkod ng Diyos, dito sa simbahan po ito, kaya nga tayo natin, let's unite for good. Lahat ng ito ay para po sa ikabubuti, sa atin pong lahat na naririto. Yung iba, libre oras, yung iba, konti lang oras, okay lang po. Okay lang po yun sa ating mga kapatid. Mag-usap tayo kung saan po sa oras na pwede kayo. Amen po ba? Sabi sa akin dyan, Pastor, pwede ba kayo Friday? Kasi na po, nakakumit na po yung Friday ko sa Pilar. Ngayon po, Friday, yan, revival night, kaya hindi po ako. Thursday kami doon. Pwede po ako sa inyo Saturday. Sige, Saturday na lang po kayo. Ganun. Yan na po yung usapan namin. Kaya, naging regular na po ako dyan. Amen? Again, kapag nabalitaan, balik tayo. Masaya mo na. Nagkaisa sa dang salakayin ang Jerusalem upang kami guluhin, kaya't dumalangin kami sa aming Diyos at naglagay kami ng mga bantay araw at narinig niyo? May nagkasalita eh. Sa aming Diyos at naglagay kami ng mga bantay araw at gabi. Alam niyo po, magkaisa man ang kaaway para tayo sirain, para tayo pabagsakin. Ano po? Pero dahil alam mo yung layunin mo, bakit ginagawa mo yung isang bagay na yung mga kapatid, at alam mo na kasama mo ang Diyos, anumang gawin ng kaaway, hindi ka kayang igupo.
Amen po ba? Kung alam mo, ginagawa natin isang bagay nito para sa kalawalatian ng ating Panginoon, mga kapatid, kahit may mga hindrances, kahit may mga iba't ibang challenge ng buhay, hindi po tayo igugugol. Amen po ba? Di ba? Nagdaan ng COVID. No? Hindi kami nagka-COVID. Wala ng COVID. Kung gusto ng kaaway, disgrasya ko kaya ito. Na-disgrasya kami, pero praise God pa rin, sa grasya ng Panginoon, buhay pa rin, buo pa rin, tuloy pa rin. Amen po ba? Yung sinimula namin sa pilar, nahihinto lang kami doon kapag yung restriction ay nahigpit. Diba? Salamat kay Ate Puring, katuwang namin siya, for 2 months siya yung nag-online. Kasi nakakita. Yun po. Diba? After nun, ay na, tuloy-tuloy na. Ano po? Purihin po ang Panginoon Diyos. Okay? Siguro, ano na po natin, lampasan na po natin yung mga yon, ano po mga kapatid, no? Kasi ko lang to, let your work, let your action prove. Diba? Yung iyong gawain, mga kapatid, ang magpatunay. Yung iyong tagumpay ang magpatunay na ikaw ay sinasamahan ng ating Panginoon. Ano po? Yun ang mahalaga. Ano po? At dahil sila po united sa paggawa, sabi nga kanina sa mga unang verses, for 52 days natapos po nila yun. At siyempre panghuli, unity brings victory. Diba? Pagka merong pagkakaisa, merong pagtatagumpay. Amen po ba? Sabi ng Nehemiah 2:20, tinugon ko sila, pagtatagumpayin kami ng Diyos. Nang kalangitan, pagkat kami ay kanyang lingkod, itatayo namin muli ang Jerusalem, ngunit kayo walang bahagi o karapatan o alaala sa lungsod na ito. Again, unity brings victory, mga kapatid. Nehemiah 4:15, nabalitaan ng mga kaaway na hindi lingid sa amin ang kanilang mga balak, kaya naniwalang binigo sila ng Diyos, kaya ang lahat ay nagpatuloy ng paggawa ng again. At alam natin yung mga kasunod niyan. Di ba? Grabe yung strategy ni Nehemiah. Ang ginawa niya, o sige, ganito, mag-ipon-ipon, ikaw, katabi ko, no, hawak mo trompeta, ipan mo yan, tapos pagka narinig nila yung trompeta, sama-sama tayo. Yung iba sa paggawa, anong ginawa nila mga kapatid? Isa pala, kanan, sa kaliwa. Ha? Sibat. Diba? Grabe. Tapos sabi ni Nehemiah, yung unang sumuporta sa kanya, mga kamag-anakan niya, kapamilya niya, mga kapatid, halos hindi na raw nakaligo. Hindi na nakapagpalit ng damit. Grabe. Matapos lamang po nila yung pagtatayo ng muog. Kaya nga, isang himala, ilang araw pa lang nangangalahati na. For 52 days, finish na siya. No, tapos na siya. Nagkaroon po ng pagkatagumpay. Kaya wala pong imposible kapag nagkakaisa. Amen po ba? Sabi sa katabi, walang imposible kapag tayo buo. Kapag tayo nagkakaisa. Kapag tayo po ay tulong-tulong. Amen po ba? Palapakan natin ang ating Panginoon. So, tatapusin ko na lang mga kapatid. Ano po? Yan. At sabi dyan, hindi nila alam. Meron bang mga Israelita kasama nila? At narinig yung usapan nila, kinikwento ka ni Nehemiah. Kaya ngayon, naniwala sila, ano po, na sila po'y biniligo ng Diyos. Ano po, kaya lahat nagpapatuloy sa paggawa. Again, ang dulo po ng lahat ng iyan, meron pong pagtatagumpay. Amen po ba? Kaya niwala tayo sa ating magandang layunin na ginagawa sa ating simbahan, mga kapatid, tayo po'y magtatagumpay din. Amen? Kasi tayo po ay nagkakaisa, hinay-hinay, gumagawa tayo. Ano po, sabi doon, Ephesians 4:16, lalaki, lalakas ang katawan kung lahat tayo ay nagpapangsyon ng merong pagmamahal. Sana ang motive po natin, bakit mo ginagawa ang bagay na yan? Dahil mahal mo ang Diyos. At mahal mo ang gawain ito. Amen po ba? Purihin po ang Panginoon. So, balik ulit tayo sa 4. Ano sabi niya? What unity can do removes us from sin. Mga kapatid, lalo na tayo. Alam natin kung saan galing ang simbahan ng CBC. Okay? Ano tayo rin? Ako ito yung nakalagay sa puso ko. Kaya kahit ano mangyari, ayan, ay isa ako ng CBC. Unity brings glory to God. Magbibigay ito ng kalawalatian sa Panginoon. Mapapabilis, ano man pinagplanuhan natin gawin. At siyempre, meron pagtatagumpay. Pagpalain po tayong lahat ng ating Panginoon. Nalangin tayo. Pagpalang Diyos, maraming salamat. Yan yung nga po, yung
mga salita po ninyo na aming narinig. Yan yung nga po ay mukulkil ito sa aming pong puso, damdamin. At ito po ay tumulong na malaki sa amin, Panginoon Diyos, katulad ni Nehemiah. Maganda ang kanyang kalagayan sa ibang lugar, sa ibang syudad, sa ibang bayan, ibang bansa. Pero nung nagkaroon siya ng puso na kanyang maadama, lumagay siya sa kalagayan ng kanyang bayan, nagawa niya itong iwanan saglit, magsakripisyo para pangunahan po pagpipil ng wall ng Jerusalem. Lord, tinawag mo kami sapagkat maraming mga tao na sa kasalukuyan ay mga wasak din ang kanilang mga buhay, mga sira, Panginoon, walang pag-asa. At tinawag mo kami para gamitin sa kanila para mabuo, maayos ang kanilang apong relasyon sila sa inyo. Kaya lahat kami na naririto, Panginoon, bilang inyong mga anak na naka-experience ng iyong kalinga, ng iyong pagmamahal, ng iyong kaligtasan. Walang exempted sa amin, Lord God. Tulungan mo kami na magawa namin yung aming bahagi, yung aming parte. Na maging pagkapala rin po para sa iba. Simulan niyo po sa mga leaders ng blessing ito, sa aming mga pastor, sa mga kasamang mga ministry head, mga leaders, sa mga volunteer, hanggang kapagbubaguhan. Salamat po sa kanila na sila po'y nag-i-stay na nakasama po namin. Lord, maraming salamat sila, blessing po sila sa iglesia ito. At kami po ay sama-sama gaganap ang aming mga tungkulin ay pinagkatiwala sa amin. Lahat kami ay katiwala mo lang. Yan yung nga po na lahat kami ay maging mabuting katiwala sa iglesia. Maraming salamat. Yan yung nga po nag-uhay na 36 na po hanggang tandaan yung sunod sa ito. Salamat. Alam niyo rin po yung mga struggle ng bawat isa. Aking panalangin, tulungan mo sila na ma-resolve ang lahat ng kanilang apong mga pangangailangan. Yung iba, walang trabaho, hirap sa kabuhayan, sa inyong kamay namin sila. Pinagkakatiwala, magkaroon ng opportunity para sa kanila. In the name of Jesus. Yung mga may sakit, galingin niyo po sila. Yung mga nanghihina, palakasin niyo po sila. Salamat po. Salamat po. Lahat ng ito ay aming sabi sa inyo. Ito ang aming panalangin sa ngalan ng aming Panginoon Jesus. Amen. Amen. God bless you. Morning po sa ating lahat. Dadako po tayo sa ating tithes and offering. Pero gusto ko lang po paalala sa inyo, sinabi po ni Dr. Charles Stanley, nasa kabilang buhay na po lately, sinabi po niya na when you arrive in heaven and stand before the Lord, you will not be rewarded for what you receive. But rather, you will only be rewarded for what you've given. So sa Tagalog po, pag umanapan tayo sa Panginoon, at tinanong po niya tayo, ano ang nagawa mo para sa akin? Para bigyan po tayo ng mas malaking reward. Dapat po, isabihin po natin kung ano po yung ating mga binigay sa Kanya para sa Kanyang kaluwalhatian. So, sabi po ni Pastor, let's unite for good. Let's unite to give our tithes and offering for the glory of God. Manalangin. Tumayo po tayo at manalangin tayo. Panginoon Diyos, Ikaw po ang may-ari ng lahat ng meron kami. Lahat po ng bagay dito sa mundo, Lord, kasi sa inyo po nanggaling. Salamat po, Panginoon, dahil Ikaw ang Diyos na pinagagalingan na ang meron kami, Panginoon. At hindi ka nagkukulang, Panginoon, at hindi ka nauubusan. Lahat po ng meron kami, ay kunin ng galing sa inyo. Kaya, Lord God, sa bawat time po, Panginoon, muli na kami ay magbalik sa inyo, Panginoon. Salamat po, Lord, sa mga anak ko na patuloy na may desire sa kanilang puso, sa kabila ng kanilang buhay o kakulangan, ay patuloy na nagbibigay sa inyo.
Pagpalain mo po, Panginoon, ang mga taong ito at ibabalik mo, Panginoon, na siksik biglig na tumaabaw po sa kanila. Maraming salamat po, Panginoon. Maraming salamat po. At lahat po ipinapanalangin namin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Let's unite for good. Let's give our outstanding. Amen po. Good morning sa ating lahat. Dapat po tayo sa ating mga announcement. Meron po tayo first timer. Happy birthday po for this week. Sa ating birthday, May 21. Happy birthday. Happy birthday po, happy birthday. And sa ating Dory Aisa, hello. May 23. Happy birthday po. And Realin Rhea, happy birthday Rhea, May 26. And 7 is Maria Isabel Baul. Next. Sige na po natin. Anniversary po meron. Yes, si Ate Alan and MG Ramos, happy anniversary. May 26. Amen. Ano pa po? Kuya Ray and Ate Bining Pastor, happy anniversary po, mga ate at kuya. Amen. Po. So, muli namin pinananawagan po sa inyo na makasama po namin kayo every Wednesday sa ating face-to-face and online prayer meeting. Dahil alam po kumikilos ang Panginoon sa nagkakaisang panalangin ng Iglesia. Ito po yung isa sa strategy na ipinigay sa atin ng Panginoon. Kapag sama-sama po tayo united in prayer, the moves in the midst of us. At tutugunin niya for sure ang ating mga panalangin. And then, ano po? Ayong care group, lesson, and purpose-driven life. I-discuss po ito. Saan po inagasan basta sa May 28 po, yung introduction na po sa purpose-driven life. Alam po yung iba po sa atin ito, nag-undergo na po ng previously sa ating church. So, as a review lang po ito. So, tumayo po tayo lahat at manalangin po tayo. Hallelujah. Yes, Father in Heaven, maraming salamat po, Lord, sa kapangyarihan ng iyong salita sa umagang ito. Salamat po, Ama, sa mga paalala mo sa amin, Lord God, na kahalagahan ng pagkakaisa, Panginoon. Tunay nga, Lord, kung paano kung nga po, Lord God, tinawag ang bansa po sa amin, wag given also your purposes sa bawat buhay namin, Lord Diyos. Tunay nga, Lord, gamitin namin ito for the glory of your name lang na, Panginoon. Tunay nga, pagpalain mo po ang iglesia ito, pagpalain po ang leadership, Panginoon, mga pastoran, mga core leaders, care group leaders, Lord God, mga members po namin, Lord, pagpapala ay sumaamin po lahat, Panginoon. Tunay nga, Lord, kayo lamang po mapapurit, madakila sa aming mga buhay. Patuloy namin dinudulog, Lord, ang kagalingan sa lahat po ng mga kapatid po namin, miyembro ng family na may karamdaman. Bless them with your healing power, O God, in Jesus' name. Ganun din po ang sa mga nangangailangan, may mga burden, Lord God. Sinabi mo sa iyong salita, sa ilamang namin ilaga ang lahat ng aming kabalisahan. Kayo po magbibigay sa amin ng kapayapaan, Lord God.
Lord, sa iyo po namin dinudulog ang lahat ng ito dahil naniniwala kami kayo po ang Diyos ng himala, Diyos ng mga pangyarihan na kaya lumitas ng anumang problema at kaya magpayapa ng anumang bagyo ng aming mga buhay, Panginoon. Lord, pagpalain mo nga po ang bawat isang narito, maging sa patuloy ng bawat isa. Kayo po ang mag-ingat, mag-gabay, Panginoon, daladala ang kagalang at kapayapaan po na pumula sa inyo. Ito po ang aming samot panalangin, aming masalangin. Sa tanging pangalan po ng aming Panginoon Jesus na aming tagapagligtas. Amen and amen. Awitin po natin ang victory song ng mga ibang katulad mo, Panginoon. Hallelujah! Ulit tayo sumayaw at tumawin sa Panginoon. Katulad mo, wala nang iba na hihimpa sa'yo. Ikaw ang Diyos na pakailanman, ang kailangan lumang kalangitan. Wala nang iba katulad mo. Wala nang iba katulad mo. Wala namang iba na hipa sa'yo. Ikaw ang Diyos na pakailanman, ang kailangan lumang kalangitan. Wala namang iba katulad mo. Sa puso ko'y ikaw lang ang makahihimala. Ang siyang sumagot sa aking kalooban. Pagtitiwala ng lubos, langit sa'yo nakakontrol. Pagkat wala namang katulad mo. Sa puso ko'y ikaw lang ang makahihimala. Ang siyang sumagot sa aking kalooban. Happy birthday!